Hey guys, what's up? Mali Sean Wayne today. Alikat, pag-usapan natin itong kaganapan. Ang sagutan between kay Ombudsman Samuel Martires at saka kay DOJ Secretary, Undersecretary rather, Jessie Andres. So, in the recent, the mga past few days, no, bidang-bida talaga to si Andres. Marami siyang gustong patunayan, marami siyang gustong sabihin, at kung ano-ano pa. So, pag-usapan natin yung mga banat niya. Okay. So, in the recent post coming from VP Sara, VP Inday Sara. Sabi niya, natatawa na lang siya, no? In a nutshell, sasabihin ko, kwento ko na lang sa inyo para mas mabilis tayo at hindi tayo lalo tumagal dito sa reaction natin. Sabi ni VP Sara, ginagamit ni Yusek Andres ang playbook na ginamit nila kay dating Congressman Arnie Teves. Okay? Na finailan nila ng terrorism law, 'di ba? Para magkaroon ng power sila na mapa-freeze ang mga properties, assets at saka bank accounts ni VP Sara. Now the question is, anong na-violate dito ni VP Sara para sabihin niya? Tandaan niyo po, no? Napaka-imposible na hindi naiintindihan ni VP Sara ang batas na yon. Knowing that, naging co-chair siya ng NTF-ELCAC. Apart from that, matagal po niyang ipinaglaban ang maging insurgency-free ang Davao City. To top that, siya po ay isang reservist, no? As far as if I remember it correctly, ang sabi parang colonel yung last time na nakita natin, no, nung siya ay kinonfirm ng CA to be a reservist colonel. Anyhow, so maraming gustong gawin at patunayan itong si Yusek Andres, even to the point na drinag niya na ang Office of the Ombudsman. 'Di ba? Kaya tuloy siguro napikon tong si Samuel Martires, no? Alam naman natin itong taong 'to ay very straightforward sa ombudsman. And not only that, sa pagiging straightforward niya na lumalabas tuloy siyang taklesa. Pakinggan natin yung kanilang naging komento ni Ombudsman Martires. To do its duty, and the ombudsman also has authority to do its duty, to discipline and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all high-ranking government officials. So it is within the authority of the ombudsman to act on this matter as well. Would advise. Ayun yung nakakatawa, no? Imagine niyo, no? Nasa DOJ ka, undersecretary ka pa man din. And hindi mo alam exactly kung ano ba talaga, no? Kung si VP Sara at that time, she said that as the Vice President of the Philippines or in her private capacity. Diyan pa lang hindi mo na ma-distinguish. So paano maniniwala ang taong bayan sa mga pinagsasabi mo when you in fact cannot even distinguish between her saying that as the Vice President or in her official capacity or in her private capacity. So clearly, no? Para sa akin, the way I interpreted yung statement dito ni Yusek Andres. Itong mga papreskon mo, itong mga pinagsasabi mo is para lang i-ignite yung hate ng mga tao and i-uneducate sila.
So, mag-iisip na lang kayo kung ano gusto nyong ikaso sa tao only because gusto nyong gipitin. Gusto nyong harasin. Kasi sa simpleng bagay na ito, na gusto mo i-drag pa ang Office of the Ombudsman, easily, hindi mo alam ang jurisdiction ng Ombudsman. Mema ka lang. May masabi ka lang. Ma-file ka lang. Without even thinking. So ngayon, nakakatakot tuloy. Kapag nag-file ka ng kaso dyan sa Ombudsman, rather dyan sa DOJ, di ba? Kasi kung ganito nga naman ang nangyayari, pag nag-file ka ng kaso dyan sa DOJ, pag kalaban ka ng mga bossing nila, kalaban ka ng mga kaibigan ng mga tagaloob, patay ka na. Kahit walang probable cause. Pag-iinitan ka na. Wala ka ng impartiality. Walang non-partisan. 'Di ba dapat ano kayo, detach yung emosyon nyo, yung political inclination nyo pagdating sa mga bagay-bagay. Pero bakit dito iba yung nakikita natin? Kaya tuloy itong si Ombudsman Martires, sinagot siya. Ang sabi ni Ombudsman Martires, Joseph Andres, to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. As far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the vice president that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And the Ombudsman also has authority. so dito mo makikita kung sino maalam sa trabaho niya, no? Ngayon, pinatawag ng NBI si VP Sara. Pinasabi na. Dahil gusto lang nilang maliwanagan di umano as per Judge Jaime Santiago. I have a very high respect to Judge Santiago. Alam niyo kung bakit? Because Attorney Libayan speaks highly of him. 'Di ba? I'm sure yung iba dyan nagulat din dahil ang gusto ni NBI Director Judge Santiago is dapat kung iimbestigahan nila yung statement ni VP Sara, gusto rin nila imbestigahan yung mga security threats sa life ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Oh, nobody was expecting that. Ang point lang naman ni Judge Santiago is that bakit hindi, 'di ba? Mm. So yun nakikita natin ngayon na ginagawa ng DOJ. Siya ba spokesperson? Siya na ba spokesperson? Hindi naman daw spokesperson, 'di ba? Si Yusik Andres. Ito yung ano eh. Para katuloy Larry Gadon ng ano eh, DOJ eh. Hmm. Kaya ngayon parang nagkakaroon tayo ng doubt sa intention talaga ng DOJ. Do you really see any ground na si VP Sara ay nag-commit ng isang criminal act? Or it's just that kung sino yung nagluklok sa inyo, yun lang yung inyong papanigan. Kahit siya yung mali. Pero dahil masyadong vocal na ngayon si VP Sara, what you guys are trying to do is that before magsisabugan lahat yan, talagang gagawa kayo ng paraan to make her shut up or stop. Either of the two. 'Di ba? Hmm. So, galing na rin mismo sa bibig ni Yusek. Ni Ombudsman Samuel Martires. To stop talking about the case. 'Di ba?
He asked Yusek Andres to shut up. Nagiging cheap na tuloy kayo dyan sa sa DOJ, sa kakabukan ng bibig mo. Yusek Andres. Ito bang iiwan mong impression ng tao sa'yo ng taong bayan? 'Di ba? Oh, after all this, may maniniwala pa ba diyan sa mga pinagsasabi ni Yusek Andres? Kung fa-filean niyo ng kaso, legit ba? May probable cause ba? Tandaan niyo guys, ang nagde-determine ng probable cause, walang iba kung hindi ang DOJ before nila iangat yan. Paano kung sabihin na lang natin, nag-file ang NBI against kay VP Sara. Siyempre, dadaan yan sa Office of the Prosecutor. Dahil ganyan nga ugali nito ni Yusek Andres, do you really think may fairness? 'Di ba? Walang prejudice yan? I doubt it. Maling-mali. Maling-mali itong si Yusek Andres na nilagay niya sa ganyang posisyon ang DOJ. So maniniwala na ba tayo sa sinasabi ni VP Sara? Maintindihan na ba natin siya lalo ngayon kung bakit wala na siyang pinagkakatiwalaan? Lalo na pagdating sa gobyerno? Ngayon ang best example, si Yusek Andres. Lalayo pa ba tayo dyan? Imagine mo, soplahin ka ng ombudsman. To stop talking about the case and shut up. Ay nako, Yusek.